Magandang araw po. Kami po ang mga estudyante mula sa General Santos City National Secondary School of Arts and Trade. Para po sa aming proyekto para sa effective communication, nais po namin hingiin ng inyong opinion tungkol sa cultural sensitivity. Maaari po ba namin kayong ma-interview? Ano? Tara! Ninyo ang pagbuot ipasabot sa cultural sensitivity o pagkamasinagtanon sa kultura sa uban. Pasabot natin sa iba na bibig natin pagkatagang alinlangan ang ilang katutubo nga ugali. Kahit na lang po ako sa question, noong kabataan po ninyo, may mga pagkakataon po ba na nakaranas kayo ng hindi paggalang sa inyong kultura, tradisyon o paniniwala? Pwede po ba namin itong, pwede nyo pa po bang itong ibahagi sa amin? So far sa pwede man mag-Bisaya or Yes po. Ilocano. So far sa kapanahonan namin, no, yang walang ganon na cases na binubuli ang kapwa, binubuli ang classmate. So far sa mga kapanahonan namin, yung uso yung parang discipline na tinatanggap talaga ng mga namin sa mga age namin na bracket so far. Kasi sa panahon namin during sa schools, may time pa na pinapatawag nito, pag malate ka sa school, pinapupulot ka ng basura, yung mga punishment na ganon. May instances pa na tinatapunan ang classmates ko ng tawag nito eraser pag galit si teacher, kasi nung panahon na yun tanggap namin kung ano yung mga kasalanan, so hindi pa uso yung bully, diba? Sa panahon namin hindi uso yung bully kasi alam namin na pag mali namin, tatanggap namin support. So hindi namin tinuturing na bully yung time na yun pag ganun, pag dinidisiplina ka ng parents or ng teachers, tanggap namin yung ganun na mga discipline. So, and to the culture, tutong tanong kung ano ang impact sa culture. So far, nice man ang upbring sa parents o ang impact sa education, ang paghatag sa mga teacher o discipline sa amuan na time. So ang impact sa age na mo for now sa mga kabatch ko po na mga kagaya ko na discipline that in na way, wala. Nice ang pagpadako sa biskan sa mo ang parents na kasi sa house ang trabaho pambahay na disiplin, laba, hugas plato, trabaho sa bahay na experience namin yung lahat. So far sa age namin or sa mga kapatid ko din, wala kaming problema sa pagdisiplin ng parents and even sa mga teachers namin that time. Kay murag na padako jud mig tarong sa mo ang parents ana. Sa tingin niyo po, ano ang pinakamahalagang ugali o gawain na dapat taglayin ng mga kabataan ngayon para igalang ang kultura ng iba, lalo na ng mga katutubo at nakakatanda? I think important sa mga kabataan or sa mga students ngayon na magkaroon ng empathy, especially na sa time ngayon maraming mga nangyayari na masama or dangerous sa ating kapaligiran. So I think it's important na ma-exercise nila kung paano yung feeling na maging someone doon sa shoes ng ibang tao para po ma-realize nila na kung ano yung mga ginagawa nila, kung tama ba yun siya or tama ba yung mga decisions or mga sinasabi nila bago nila gawin. So dapat i-exercise nila ayan.
Ang question ako kay, paano po ninyo tinuturo sa inyong pamilya o sa mga bata sa purok ang kahalagahan ng respeto sa iba't ibang kultura at paniniwala? Pwede po Bisaya. Saya na lang. Isa ako ang experience akong mga anak, ma'am. Importante ko siya ako doon. Respeto kay kung wala mo yung respeto ang bata, sila ang magbaga kanang sila ang masunod permi, hindi mo siya pito para sa po. Medyo stricto dito ko sa ilang nana. Importante gid ang bata, miskin isa lang sa mag-asawa ang hadlok ba. Kanang kahadlok mong gud. Iba nang gid ang respeto. Kaya kung dili ka mahadlok sa imong parents sa akong experience, dili gid na nimo sila respeto. Manay pinaka-importante gid sa ko. Nga siguro, diya lang siguro kung part na kampanan ako ang mga anak ay ang mga nalagkot na. Pero parang isa lang ka istorya, pag once na mali, ano dito sila? Ito man dito. Kabalo man sila kung saan masukot. Murang ginagawa ko tayo. Dito pa sa Kasi respeto kung sa man ang hirang. Bali, kung sa man ang hirang na kaugalian, nga mga pamatasan, ataga natin, hindi natin pakialaman. Hindi kita mangin adlang sa ila kung ano man ang ilang kaugalian. Maraming salamat po sa sagot. So, ang advice sa mga kabataan nowadays na dili gyud kaayo siya nang dibdibon kung asa ang mga circumstances na to karon sa mga latest na mga events, no, kay tarang na nababad ang mga kabataan unan karon sa gadgets. So murag so far nang karang wala na nababad sa mga household nga mga trabaho. So ang advice is di gyud kaayo magkuan, maminaw sa parents kung unsay tudlo sa parents, kung unsay advice sa parents, maminaw gyud, dili lang kay sakit ang buot, no, magdiretso lang og layas, magdiretso lang og karang may mga circumstances pa madili na to madawat mo. Iskan sa inyo mga maging strong jud ka mo kay mostly sa mga bata today is very weak. May mga weak yun siya. Ang foundation man go dapat sa parents gid na mag-umpisa sa balay gyud siya kay kabalo mo sa mga panghitabo karon. Dapat yun mo balik sa tong pamilya, sa parents, maminaw. Kaya ang parents wala yun na sila lain na tawag ani. Natumong kundi mapadako jud mo tarong mga batan mo. Nang very discouraging karon ang mga panghitabo sa tong environment so far. Kay nay mga bata ni magpobre man, mabadato man sa pag-handle ragud sa emotion. Ang emotional quotient magud sa mga batanon today is very weak. Gamay lang na discouraged dahil. So mo na mo advice inyo mga mga kabataan today na gyud careful mo sa inyong mga decisions. Anak siya. So walang na basta di gyud mag-isip o patapos dahil ang pagsisisi always good na sa ulahin, no? Walang na siya kung maingon. So unsa pa? Yun na po, thank you. I think ngayon na maraming mga issues sa ating society, sa Philippines, marami tayong dapat matutunan tsaka malaman. So always make good research at saka educate yourself kasi it is important na alalahanin niyo muna yung mga
issues or like i-educate niyo muna yung sarili niyo bago kayo mag-post, bago kayo mag-make ng other decisions. Thank you po. Thank you. Sa inyong pinaka number one, sa inyong pinaka number one gid kana eskwela gid. Di pa distract sa sa mga palibot. Kaya kung dili ka mo eskwela sa mga tropa dili ka eskwela o adi wala tay future ba nga kanang kumbaga hayag na inabot sa panahon kay tungod banta sa barkada ay padala ta sa mga bisyo nga dili mao nang ang pinaka-importante gid nadyo goal. Plan A, plan B, pinaka-importante. Kaya kung plan A lang kapirmi, wala kay backup, sakit kayo na sa buot na wato. Pero na kay plan B, kuhan din na siya. Ay, sa teacher na ko sa una, nag-stick lang ko sa isa pa. Ako gusto na ko nga maabot ba. Pero ang teacher ko sa una, yun siya nga, need na may backup plan. Tino ko dito siya. Dito ko sa backup plan na ato. Salamat. Thank you, ya.